Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarter. Update ko lang po kayo sa aking backyard na poultry rabbit tree. At ipapakita ko sa inyo yung mga dati kong kulungan ng rabbit na i-convert ko sa kulungan ng mga broiler chickens. Kasi konti lang naman yung mga rabbit ko ngayon. Dahil mag-focus tayo ngayon sa pagmamanok. So ito po yung mga cages ko ng rabbit. So yan po. Yan po yung mga cages ng aking mga rabbits na i-convert natin sa kulungan ng mga broiler chickens. Gaya nito. Sinasimulan ko na po siyang baklasin yung mga partition ng cages para makabelo yung mga chickens, kasi hindi pwede yung may mga partition dahil masyado sa mga manok. So meron na ako dito na umpisa na try ko na nalagyan. So kung makikita nyo, inalis ko yung mga partition nito, so para makabelo yun sila. So ililipat ko na po ngayon yung ating mga broiler chickens dito sa mga cages na bago kong ginawa. Nasa pang-10 araw na po kasi tayo ngayon. So nakita ko na masyadong crowded na sa cage nila yung ating mga broiler chickens. So kailangan na natin silang i-transfer yung iba dahil nagsisiksika na silang masyado. Yan o, kasi malalaki na nga on their 10th day. So at ngayon din po ay magsisimula na tayong maghalo ng bagong pakain sa kanila, bagong size, which is Bio 2. Pero unti-untiin lang po muna natin. Hahaluan lang na muna natin yung Bio 1 ng Bio 2 pakunti-kunti hanggat masanay sila, dahil on the second week ay puro ng Bio 2 ang ipapakain natin sa kanila. So yan po, masdan nyo na lang po yung aking gagawin na paglilipat sa kanila ngayon dahil naayos ko na po yung mga cages nila. So ayan na po yung ating mga dating kulungan ng rabbit na lalagyan na lang po natin yan ng yan, may nilagay na po ako doon na na iba. So para maging maganda yung kulungan ng ating mga manok at makabelo sila, hindi gaya doon sa una nating kulungan doon na masyado ng siksikan. So ililipat ko na po dito. Meron na rin po ditong dating mga feeders, pero ayusin pa lang yan, ganyan, para maabot pa nila kasi mababa pa naman yung ating mga manok. Baka hindi pa nila yan maabot. Ilalagay uli natin yung dati nilang feeders. Pero pwede na to pag lumaki sila, mga 2 weeks. Pwede na to. So ililipat ko na po sila. Yung kalahati lang siguro. Kuha lang ako ng crates para hindi masyado ma-stress yung ating mga manok. One, two, three, four, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Yan. Sampu lang muna. Medyo mabigat na rin sila. Medyo malaman na. Yan. Update ko po pala kayo. Isa pa lang po yung ating mortality. Out of 61 pieces, isa pa lang po yung mortality. Last week po ay per zero pa, wala pang mortality. Pero kahapon merong namatay na isa. So out of 61, 60 pieces na lang po ito. Ito na po yata yung pinakamaganda kong na naranasan ha. Noong mga panahon na nagmamanok ako, yung first 10 days or first 1 week ng aking pagmamanok, medyo malaki yung mortality rate, ranging from 5 pieces to 10 pieces. Kung halimbawa 50 pieces yung inalagaan ko, merong mortality 5 to 10 pieces. Pero ngayon maganda yung yung quality ng manok na nakuha natin, plus inaayos natin na mabuti yung kanilang cage habang sila ay nandun sa ating brooding pen na for 1 week, na meron sila nitong nilalagay. Meron ako ditong mga sako, ginawa kong trapal para kulob sila, hindi sila malamigan tuwing gabi. So tinatanggal ko lang sila pag sa araw na dahil mainit na. Yun po ang nakasanayan kong gawin, kaya medyo bumaba yung mortality rate. So, try ko dito mag-iwan ng 15 piraso para medyo hindi sila siksikan. Yan, 15 piraso. Yung 15 piraso dito ilalagay ko din, pero mas maluang to kaysa dun. So, yan. At habang sinasanay ko sila na kumain dyan sa kanilang feeders na ganyan, maglalagay muna ako ng mga round clay na feeders pansamantala habang hindi pa kasi gaano nila abot ito. So maglalagay pa ako dyan ng mga mababang feeders para masanay na sila, para makakain yung yung iba. And itatry ko din, gagawin ko ng paraan para magamit itong mga nipple drinkers na ginamit ko for rabbits. So meron akong biniling nipple drinker for chickens. Itatry ko siya ikabit dito para automatic yung ating drinking water system para sa ating mga manok. So di ba maganda yung yung ating bagong cage ngayon ng ating mga broiler chickens. And ayun, bilangin ko tong andito 3, 6, kulang pa to ng siyam para pare-parehas yung bilang. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. So, yun. Bilangin ko dito yung natitira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yun. Dito rin sa kabila. 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yun. 15, 15, plus 15, plus 15, 60. So halos wala pa rin tayong mortality. Yun lang na ibinigay sa ating free yung namatay. Halos perfect pa rin tayo. Magandang panimula sa aking business. So i-try nyo din po na mag-alaga ng ano at magsubaybay sa mga vlog ko about pagpaparami ng manok para may share ko din sa iyo yung aking natutunan way back 1998 nung ako isang slackman sa isang poultry farm. Doon po nung taon na yon nagka-award ako ng Slackman of the Year dahil sa low mortality rate. Bali, ito po muna ang gagamitin nating mga waterer nila dahil hindi pa dumarating yung aming in-order na mga waterer. So, lalagyan na po natin sila ng vitamins. Betrasin na lang po nilagay ko dito. Medyo nakakatipid-tipid tayo pag betrasin. Pero mas maganda sana kung yung ano, kasi kaso mahal yun, yung Progency. Yun. Tapos magbibigay po tayo ng feeds nila. Haluan na natin ng ano Bio 2. From Bio 1, magsiship na tayo ng Bio 2. Pero mag full course tayo magbigay ng feeds ng Bio 2 sa ikalawa nilang linggo. 2 weeks nila. 10 days pa lang nila ngayon. So may 4 na araw pa bago bigyan ng puro. Kaya sa ngayon, paunti-unti na lalagyan natin sila ng Bio 2. Yung Bio 1, haluan na natin ng Bio 2 para masanay na sila. Ang pagkakaiba pala ng Bio 1 sa Bio 2 na pakain sa manok, doon po sa mga hindi pa nakakaalam, ang Bio 1 po ay yung pino pa, yung medyo maliliit na butil. Tapos yung Bio 2 naman ay medyo malalaki na. So, hahaluan na po natin ng Bio 2 yung kanilang pagkain. Ito po yung pagkakaiba ng Bio 1 at Bio 2. Ito po ay Bio 1. Yan po, Bio 1 yan. Yan po ang Bio 1. Ito naman po yung Bio 2. Medyo malalaki ng butil. Yan. So paghahaluin po natin to. Ihahalo ko na po dito sa ano. Walang ako ng sako para mahalo masyado.
Ayan. Dito ko na siya ihalo. Ihalo ko na po yung feeds nila. Bio 1 at Bio 2 para masanay na sila na medyo malalaki ng butil yung kanilang tutukain. Yung aking naman pong mga pato ay Bio 3 ang aking pinagbigay. Saka yung mga native chickens ko, Bio 3 na po. Pero yung mga sisiw is Bio 2. Yan, at nahalo ko na po yung ating pakain sa manok. So, try ko na magbigay ng pakain sa kanila nagamit itong feeders ng rabbit dati. Pero bagay konti lang naman dyan matatapon. Yun ang kagandahan na abot nila, oh. Yes, yun, hindi na tayo problema. Maganda yung transformation ng cage from rabbit cage to broiler cage. Yan, oh. Medyo maganda yung naging kulungan nila. Yung dating kulungan ng rabbit ay na-convert ko sa kulungan ng broiler chickens. So hindi natin nasayang, bagkus na paganda pa para sa ating mga manok. Hindi na ako bumili ng mga bagong materyales para sa cage nila. Yun. Ang sunod kong ayusin dyan ay yung water system nila. Gagawin ko to ng paraan para gumana yung ating mga hose para sa kanilang water, para automatic na. Yan na po ang ating mga broiler chickens sa ika-10 araw nila. Maganda po yung naging kulungan nila ngayon dahil yung rabbit, sa kulungan ng rabbit ko dati, yan, ginawa ko ng kulungan na niya ng broiler chickens. So that's all for today's video, mga kabarter, mga kabakyard. Maraming pong salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa vlog ko. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa aking channel ay paki-like and subscribe. Paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron akong bagong upload na video, lalo na about sa pagmamanok or poultry. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga kabarter, kabakyard. Maraming salamat po.